Hello po, mapagpalang araw po mga kabisnes naming minamahal. Please pakisupport po mga kabisnes. Please like, share, and subscribe. Please support po Vera and Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito una, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Support po mga kabisnes, Vera and Lito Vlog Official. Opo. Yan. Official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank you ay po. isa na excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun o. Salamat. Maraming salamat po sa suporta nyo lagi sa Vera and Lito Official mga kabisnes. At syempre, wag po natin kalimutan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at ang Kabisnes Family. At syempre po, isama po natin lagi ang mga kagwangs, mga kabisnes. Andito po ang ating Kagwang by Papaya Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Boogie Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Damulag Official, Kagwang Estong Official, at syempre Kagwang Entoy Official. At syempre Kagwang Wakiwak Official. So ayun, magandang araw po mga kabisnes naming minamahal. Kamusta po kayong lahat? Naimbagnal daw tayo amin mga kabisnes naming minamahal. Sana po, saan man kayong panik ng mundo naroroon, nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisnes. So yun no, nandito na po ulit ang iyong lingkod mga kabisnes. Dalawang araw po akong walang vlog dahil tayo'y namamaos at saka po ang ating cellphone pong ginagamit pang vlog ay pinalitan po natin kasi nagkaroon ng diferensya yung ating pinambablog. So yun mga kabisnes, may mga ilang screenshot lang po akong re-reactionan dito mga kabisnes. At yun ay ilalagay ko po dyan para makita nyo rin po mga kabisnes. At kayo po mismo ay makabasa din ng mga sinasabi nila na aming nire-reactionan din. So yun no, meron pong rito. Sabi po ni Rick Aningat, yun no, sa comment section lang ako nagsasalita. Kasi di nila ako ka-level. Kasi sila dinadaan through vlog para may kitain at kuma. Hindi ko po alam kung ano yung kuma or kung kitain at kumain ba yun. Basta yun na. Binasa lang po natin mga kabisnes. Unang-una, inamin na po niya mga kabisnes sa comment section siya nagsasalita. Bakit? Bakit Rick Aningat sa comment section ka nagsasalita? Wala ka bang bayag? Ha? Bakla ka ba? Sa comment section ka nagpupuputak? Samantalang nung lumapit ka kay kuya, nakapunta ka naman ng bahay niya. Kasi nung una hindi mo nga alam bahay ni kuya, hinahanap mo, di ba? Bakit ngayong nagkaroon ng problema, hindi ka makalapit? Bakit? Totoo ba yung mga nalaman na sinabi ng subscribers at sponsor na mga pinagsasabi mo? Nasa likod ng pagpunta sa ka-business house, may mga pinagsasabi ka pa pala na kung ano-ano sa mga ibang tao. At isa pa, pangalawa, unti-unti mong ginagapang ang ka-business family. Dahil hindi lang kami ang ginawan mo ng ganun eh. Sila Ate Junjun, si Damulag, yan si Puswaki. Trinay mo rin. Bakit? Anong rason mo, Rick Aningat? Anong purpose mo? Ha?
Tsaka anong sabi mo, hindi mo sila ka-level. Oo naman, hindi mo talaga ka-level. Dahil ikaw, sa pinag-aralan pa lang, hindi mo na ka-level eh. Si kuya, hindi mo ka-level. Diba? Ikaw college graduate, Rikaningat. Pero si kuya, pinapangalandakan din niya. Na high school graduate lang siya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagsumusumikap siya, Rikaningat. Ito nga mundo ng social media ni kuya. Oo, sinasabi naman niya lagi, di ba? Na nung nag-uumpisa siya, nakipag-collab din siya kung kani-kanino. Pero sinamahan niya ng sipag. Sinamahan niya Rick ng sipag. Pero bakit ikaw? Nakipag-collab ka kay kuya, na-vlog mo ang mga kagwang. Pero sa kabila ng lahat, ba't ganun yung mga pinagsasabi mo at ginagawa? Tapos nung lumabas, sa comment section ka nagngangawa, pwede naman nung minura ka ng mga kagwang nung nalaman nila yung nagsasabi mo doon sa sponsor. Pwede ka naman pumunta kay kuya, di ba? Papakinggan ka naman niya. Kung hindi totoo yun, sa harap ni kuya, nagsalita ka. Boss E, di ba Boss E tawag mo? Boss E, ba't naman ganun? Mga sinabi sa akin ng mga kagwang. Unang-una yung dalawa dyan, inaanak ko pa. Di ba sabi mo sana? Pero hindi. Hindi ka pumunta. At dyan ka sa comment section nagngangawa. Bakit? Totoo ba? Reganingat? Totoo no? Yung mga sinabi ng sponsor na pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo ba, may record ka sa mga sinasabi namin about Kuya Ka Business? Bakit? Bakit namin yung nasabi? Hari Karingat. Kasi dahil din sa mga sinasabi mo, hindi kami makakapagsalita ng gano'n kung hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano. Kaya naman kami nang sumagot ng gano'n sa'yo, para sa alaman mo, ikaw ang maraming sinasabi tungkol kila kuya. Diba? Bagay, kwento mo yan eh. Yung kinukwento mo sa comment section. Kwento mo na yan eh. Pero nung kami naglakad nang nangyari na pumupunta ka sa bahay, pati kami nasa comment section na rin ng iba. Na pwede mo naman kaming kontakin, di ba? Di ba, Rick? Tsaka hindi mo talaga ka-level si Kuya Ka Business. Rikaningat. Kasi unang-una, ito ha, pakinggan mo. O baka may mga alipores ka dyan, sila na lang makinig. Sabihin na lang sa'yo ha, total, nadami naman ang alipores mo. Nadami ang kapwa mo. Ito, si Kuya, nagpapakumbaba. Kaya nga hindi mo ka-level eh. Nagpapakumbaba. May kasalanan man siya o wala, nagsusuri na siya. Para maayos at maging okay na ang lahat. Pero ikaw, wala ka nun. Bakit? Kasi umpisa pa lang, may plano ka na. May plano ka ng iba. Bakit? Bakit ko nasabi yun, Rikaningat? Kasi nung time na pumupunta ka sa bahay, nung time na pumunta ka kay Ate Junjun, nakakapunta ka pa eh, sa loob ng ka-business house, di ba? At yung pumupunta ka sa amin, at kila Ate Junjun, sabi mo may record ka. Para saan yung record mo? Advance record? Di ba? Di ba mga ka-business? Ibig sabihin, may hidden agenda ka na noon pa. Kasi okay ka pa dyan eh. Hindi pa nalaman nila kuya eh. Di ba? Tapos ipagyayabang mo, may record ka. Baka hindi mo alam, Rick. Hindi mo pa ba narinig? Wala pang nagkwento sa'yo?
Malaking kaso yan. Para sabihin ko sa'yo, wala kaming authority na ni-record mo. Tapos pinagyayabang mo pa sa mga comment section na may record ka sa mga sinasabi namin. Oy, malaking ebidensya yan. Tsaka, Rick, aningan. Ito pa, hindi kayo magka-level ni Kuya. Kasi ikaw, tuwan-tuwa. Kasi akala mo, napasakay mo na si Kuya ka business. Na, okay na. Diba? Nakapasok ka na. Pero hindi mo alam. Umpisa pa lang, alam na niya kung anong purpose mo. Magaling makiramdam si Kuya. Baka, siguro tuwan-tuwa ka, no? Siguro ang nasa isip mo, naloko ko sila. Kasi nakapasok ako na hindi nila alam yung purpose ko kung bakit ako pumasok sa pamilya o sa family ka business. Pero hindi mo alam, umpisa pa lang, naramdaman na ni Kuya at ni Ate yun. Yun, siguro doon kayo isang hindi magka-level ni Kuya. Kasi, si Ate at si Kuya, magaling makiramdam yan. Oo, although minsan, nagkakaroon din ng lapse yung pakiramdam nila. Pero ito tignan mo, kahit may pakiramdam na sila noon pa sa'yo, na hindi maganda, may nakita ka ba na mali? Nakita nila sa'yo? Wala pa rin, di ba? May pinaramdam ba sila sa'yo na masama? Wala, alam mo yun sa sarili mo. Pero kung makapagkwento ka at makapagsabi sa iba ng kung ano-ano, hindi namin alam kung saan nanggaling ang mga kinukwento mo. Kasi kami ang nakakakilala kay Kuya ka business. Siguro, tulog ka, nananaginip na bangungot. Ngayon, yung bangungot mo, sinasabi mo na ginawa sa'yo ng family ka business. Pero walang ginawa sa'yo yun. Alam mo yan. Puro pakitang tao binigay sa'yo. Ba? Walang halong kaplastikan yung pinapakita sa'yo. Kahit noon pa, ramdam nila kung anong purpose mo. At meron pa po isa dito mga ka-business. Galing pa rin kay Rick Anian. Wala na bang vlog na mga napupundar nila dahil sa pag-YouTube? Ano naman, kahit i-vlog nila ng i-vlog yung mga napupundar nila. Ikaw ba naghihirap doon? Ikaw ba nag-isip ng mga content araw-araw? Ikaw ba ang nagpupunta dyan sa lansangan para makahanap ng mga matutulungan? Hindi. Kaya siguro nagkakaganyan, kalingan, dahil sa mga ganito. Napakalaking inggit ang nasa katauhan mo. Pati ba naman mga napupundar nila Kuya, pinapakialaman mo? Ano naman, kahit araw-araw nilang i-content yung mga napundar nila, di ba? Mag-content ka rin ang napundar mo. Di ba? Kaya ako siguro nagkakaganyan eh. Dahil sa inggit mo. Meron pa po isa mga kabisnes. Kay Rick Aningat pa rin to mga kabisnes. Ito po. Until now, naka-roll video pa din yung outro. Yung pagtulong sa akin, pero kulang pa yun sa lahat ng tinulong ko sa kanila. Scripted naman yun. Para mapalabas na mabait sila sa video. Kala nyo wala akong testigo. Ito. Rick,
ano naman kung roll video pa rin yung outro yung pagtulong sa'yo. Aminin na lang natin na natulungan ka rin ng ka-business official kaya ka nandoon. May lalagay ka ba doon sa pang-outro na yun kung wala silang natulong sa'yo? At saka anong sabi mo? Kulang pa yun? Sa mga naitulong mo sa kanila? Bakit, Rick? Alin ang sinasabi mo? Yung pag-camera, nung birthday ni Kuya? Na yun ang isang pinagyayabang mo? Yung pag-camera nung kasal nila Bay at ni Kuya Intoy? At yung pag-camera mo sa bundok? Bakit? Pinilit ka ba nilang gawin mo yun? Hindi. Sa totoo lang, Rick, ayaw ka lang nilang masaktan. Ayaw ka lang masaktan ni Kuya. Kaya hindi ka niya sinaway. Ikaw ang nagpresenta eh. Eh di sinabi mo sana may bayad to boss E. Diba? Ano nabigyan ka? Hindi yung sasabihin mo ngayon, kulang pa yung naitulong. Na yun? Naman. Eh yung naitulong nila sa'yo pag promote. Eh yung naitulong nila sa'yo para ma-monetize ka. At sila kuya ba nag-compute ng naitulong? Hindi sila nagko-compute ng naitulong, Rick. Ikaw tong nagko-compute ng naitulong na hindi naman hiningi nila kuya. Ganyan din ba ginagawa mo sa iba, Rick? Oo nga. Ganyan din ginagawa mo. Kasi, kami nga yung tarapal, hindi ko naman hiningi yun. Pinilit mong ibigay sa akin. Pinilit mo rin bumili ng pakot ng kahoy. Dahil nung nadadatnan mo ko, naggagawa ako doon. Ito ha, Rick. Naggagawa na ako doon nung nadatnan mo ko. Ang gamit ko, lumang kahoy na manipis, tsaka straw. Yung straw na pantali sa grocery. Yung sa kahon. Diba? Anong sabi mo sa akin? Mas matibay yan kung yung kahoy na didos ba yun? Tsaka pako na lang. Sabi kong ganun, wala po ako. Bibili pa. Sabi mo, sige ako na lang bibili. Sabi kong ganun, hindi po. Okay na to. Kasi yun naman talagang ginagawa ko dun eh. Tali lang ng straw. Pero ikaw ang nagpumilit na bumili ng kahoy at ng pako. Ngayon, pinapangalandakan mo? Parehas lang ng ginawa mo kila kuya. So ngayon, Rick, ano pang sabi mo? Marunong ba akong magpukpok at maglagari? Di mo ko kilala. Hayaan mo, isang beses ibablog ko kung paano magpukpok at maglagari. Probinsyana to, sanay sa hirap. Sanay ding mag-isa gumawa. At saka yung sinasabi mo na ikaw ang gumawa ng sabitan doon sa tindahan ko, mga kabisnes, kitang-kita nyo sa vlog. Ang ka-business official nung lumipat kami doon. Diba sinurprise ako? Mga kagwang ang gumawa ng sabitan doon, hindi si Rick Aningat. Diba? So Rick, patong-patong ang kasinungalingan mo, grabe. Napakagaling mo. Napakagaling mong gumawa ng kasinungalingan. At para sasagutin ko lang, yung pinapangalandakan mo rin sa comment section
na nung na-vlog si Lito na ng babae, tinatawagan ka niya. Oo, na-vlog siya na ng babae. Pero yung time na yon hindi niya alam na na-upload na. No? Kaya kanya tinatawagan, ang sabi ko sa kanya kasi nung gabi, bakit hindi ka pa nananahimik? Bakit sa comment section ka nagdadaldal? Bakit noon napupuntahan mo kami? At nakakapag-record ka di ba? Anong sabi mo, mamamatay akong sinungaling? Mamamatay akong sinungaling? Sabihin mo yun sa sarili mo. Sabihin mo yun sa sarili mo. Dahil sa lahat ng kwento mo, ikaw lang ang naniniwala. Hindi. May naniniwala. Yung mga tropa pits mo. Niniwala sa mga kalukuhan mo. Diba? Kami ba ang mamamatay sa kasinungalingan o ikaw? Hindi lang kasinungalingan ka. Kainggitan mo rin. Ang laki ng inggit mo. Sinungaling ka pa. Ito pa. Nagtatago ko sa bayag mo. Hindi ka lalaki, Rick. Daig mo pa. Daig mo pa kayong bakla eh. Yung bakla, nakikisabunot. Ikaw, nagningingiyaw sa comment section. Eto, galing sa'yo. Sa comment section ka nagsasalita. Tsaka bakit di kita re-reactionan, Rick? Ikaw itong hindi natigil sa comment section eh. Ngayon nag-reaction kami, anong sasabihin nyo? Ba't kami hindi natigil? Wow! Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Kami pang hindi natigil Ikaw nga kalalaki mong tao, di ka marunong tumigil eh. Sabihin nyo yan sa mga sarili nyo. Nangyari sa inyo. Papansin nyo naman yung kahunot kong noo. Ako nai-stress sa'yo. Hindi kami nai-stress sa inyo. Ang sasaya pa nga namin eh. Gusto nyo? Makita? Manood kayo ng vlog. Ka-Business Official. Mag-i-enjoy kayo. So yung mga ka-business, hanggang dito na lang po ulit tong vlogs natin mga ka-business. Sana po huwag kayong magsasawa sa mga vlogs po at mga ina-upload ko mga ka-business. At sana po huwag naman kayong magalit dahil nagre-react po kami. Ngayon nagre-react lang po kami kasi matagal din pong nanahimik ang ka-business official mga ka-business. At nagre-react naman po kami dahil may mga batayan at may mga proof po kami na sinasagot lang po namin yung kanilang mga sinasabi mga ka-business. So hanggang dito na lang po ulit mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabarat!